Hi guys! Welcome dito sa Rizan Charo. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate. Sa reading nito, this is a general and a collective reading. Your energy at this time. You're stable, secured, pwedeng ano ka din, kuripot pa, frugal, no? With the Four of Pentacles, no? Madami kang ipon, stable ka, komportable yung buhay mo, yun, masagana, um, mahilig ka sa pets or pusa or any pets, yung mga hard work mo, yung pinaghirapan mo, o yung mga naisip mong idea, kasi para bang, ano kayo, matalino kang tao eh, na nakakaisip ka ng idea, no? Alam mo yung kahit nakaupo ka lang ay kumikita ka ng pera. So, magaling ka siguro sa investment or business with the Queen of Pentacles and a combination of the Four of Pentacles. Na yung mga naisip mong business or idea or any na pagkakitaan ay talagang namumunga, kumbaga sa puno pa o sa tanim, namumunga na abundant, ganon, ng fruitful, napaka-fruitful, na masagana yung income mo, malakas yung income mo, na malaki yung kinikita mo, parang ganon ba, malakas, ayan, you feel secured, and stable, you're secured and stable. Or maybe may pagka-possessive ka pagdating sa kaperahan, or may pagkaano ka, yung iningatan mo yung mga pinaghirapan mo. Iniipon mo, hindi ka yung klase ng tao na gastador, no? Yun. Pwedeng kung may ipon ka, ininvest mo pa. O kung ano pa yung naisip mo na ipundar. Mga pwedeng ganyan ka. Ganyan kang klase ng tao. Ano pang, any yung body mo energy. Destiny. Ay, you're ready for your destiny. Or, magsisimula na ang destiny mo. Ano ba to? You are ready now for your destiny? Hindi. Ano to? Magsisimula ka na ng destiny mo? Hindi. Hindi sa magsisimula ka na ng destiny mo. Ano to? Nag-uumpisa ka na ng destiny mo? Nag-uumpisa ka na pala ng destiny mo. Hindi lang na magsisimula pa lang, no? Already sa destiny mo, kundi nagsisimula ka na ng destiny mo. Nagsisimula ka na ng destiny mo. Ganon. Nagsisimula o nag-uumpisa na ang destiny mo. Ayan. Kung ano man ito nakadestin sa'yo. Ano ba yung nakadestin sa'yo na nag-uumpisa ka na? Ano yan? Ay, tingnan nga natin. Ano yung nakadestin sa'yo na nag-uumpisa ka na ng destiny mo na yan? Using your strong desire, your passion, matindi yung desire mo towards someone, something to do, to create, or to make, mga ganun ba? Na you have your intense, no? You have a intense desire. Kung ano man yung desire mo. Ano pa yung destiny mo na yan? Na actually nag-umpisa pa lang eh. Ano yung destiny mo na yan? Na inumpisan mo, ano yung gagawin mo dyan? Yung maging caring, loving, affectionate ka, you offer a helping hand, no? Na so soft yung personality mo, para kang mahabagin, matulungin, mga ganun ba? So warm, so soft,
yung personality mo dyan, ano pa, ang gagawin mo sa inumpisa mong destiny na yan. Nag-umpisa pa lang kasi. You will use your, madami, your tongue, your mouth, and you will use your ability, your clear audience ability. Tingnan natin. Your clear audience ability. Yes, you will use your clear audience ability. So, madalang na yung may mga ganyan guys ha. Kasi it's a one of a psychic abilities. No? Ayan. Yung clear audience ability. Yung nakakarinig ka ng mga, kunwari ay pag kinausap ka ng angel, no? Through your ear. Hindi sa mind ha. Pwedeng sa mind mo sila mag-send ng message sa'yo. O kausapin ka nila sa isipan mo. No? Na sinda ka nila ng message. Sa isipan mo, pwede din na sa tenga mo. Yun na yung clear audience ability. Kasi yan sa tenga. Na madali mo siyang ma-interpret. Madali mo siyang maintindihan. Kasi kung iba, hindi nila maintindihan. Okay, pag wala silang ganun, ha? Ganun po yun yung may clear audience ability. Iba po ang tunog. Iba yung sa maririnig nyo sa usapan ng tao, sa salita ng tao. Iba yung sa mga spirits o yung sa mga celestial beings. Iba yan. So, ang makarelate dyan, ang makaresonate dyan, no, ay yung nahasa na yung clear audience ability nila. Yung awareness sila na may clear audience ability sila. Yung marunong na, no, mag-interpret ng mga messages. Ayan. Kung hindi mo pa alam, ay matututunan mo yan. Maanong mo yan, maasa mo yan, no? By the way, this is a collective reading. So, it depends kung sino ang makaresonate kasi yung clear audience ability ay isa yan sa psychic abilities. Search nyo na lang guys, mayroon kasi mag-explain kung ano yung clear audience ability. Tapos kung ano yung maririnig mo na sinasabi sa'yo ng spirit or guide mo, or angel, no? Or kung sino may nag-guide sa'yo. Yun ang sasabihin mo. Oh? Diretsos bunganga, di ba? Madali mo ma-interpret, madali mo ma-comprehend yan. Ayan. Ito, clarification lang to. So, kasi, intuitive ka. With a color here na parang indigo. Intuitive ka. O may psychic ability ka. Like clear audience ability. Ewan ko lang kung may iba ka pang psychic ability. Madami kasi yan na klase. Meron pa mental telepathy. Kaya sensitive yung may mga psychic ability. Para bang may empath na sensitive, no? Like the seer, mga sensitive sila. Para kung kaya madali sila maapektuhan ng mga energies around them, no? Mga energies ng iba. Kasi sensitive nga Ganun talaga yun. So yan lang ang clue. Yan ang clue dyan sa destiny mo. Ano yung magiging buhay mo? Sa buhay na nakadestin sa'yo, ano magiging buhay mo? Sa buhay na nakadestin sa'yo, ano yan? Let's see, book. Ay guys, magiging abundant, prosperous. Parang mala fairy tale, no? Kasi may castle, no? Ayun, no? And may book. Ten of Diamonds. Ay talagang napakakumpletong buhay. Na parang mala fairy tale nga na buhay. Yan ang maging buhay mo. Parang, alam mo yung may Prince Charming ka kung babae ka, no? At kung lalaki ka, ilagay nyo na pwede nyo naman na sabihin na parang may princess ka. May princess. Tama ba? Kasi pag lalaki, Prince Charming. Parang ganun ba? Parang mala fairy tale yung buhay mo na madami ang mamamangha
sa magiging buhay mo, ganon? Ay, oo, kasi napaka-swerte mo. Para bang you attract all good things. Ang swerte mo na so abundant yung buhay mo. Madaming mamamangha sa magiging buhay mo. Makaresonate man kayo, hindi, huwag kayong ma-invade, no? Wag kayong mainggit sa blessings ng iba, no? Ganun. Kasi bawat tao may blessing yan siya, no? As long as um, you're doing good, no? You're doing right, diba? So, for sure, makaresonate naman ang marami dito. And madaming ma-attract sa'yo with the Empress. Oo, madami ang ma-attract sa'yo na para bang with a magician na gagawin na lang ang lahat na makuha ka. As in ganun, oh my gosh, umiiral yung kasakiman ng iba, guys. Yan ang evil, yung umiiral yung kasakiman na gagawin nila ang lahat para makuha ka. Parang to the point na parang obsession na. Hindi tama. No? Mali yun. Yung gagawa sila ng witchcraft para makuha ka. Mga ganon. Oh my gosh. Umiiral yung kasakiman ng mga ganong tao. They're not good. Dahil lang magustuhan ka. Hindi dahil sa mahal ka, kundi dahil magustuhan ka nila. Dahil ma-attract lang sila sa'yo. See? Kung gaano ka unfair ang ibang tao, kung gaano ka madaya. So, ano pa? Ano yun? Kahit na magkaroon ka ng partner, person, na ay, ano yun? Gagawan ka nila ng witchcraft para agawin ka. Ay, oo. Talagang brave sila and so passionate and determinado. Aggressive na agawin ka pa. Kita nyo kung gaano ka. Kahit dito lang sa reading, no? Lumalabas, no? At totoo nangyayari yan. Madami nangyayaring ganyan. Na gagawa sila ng witchcraft para maagaw ka. Kahit hindi pa kayo nakadestin, okay lang yung kung nakadestin kayo, no? Na gagawin niya lahat para makuha ka. Kung nakadestin kayo. Pero kung hindi, if you're someone with the right person na nakadestin na sa'yo, it's not right, no? Hindi talaga tama yun. Ano pa? Mag-i-improve sa'yo. Tingnan natin, ha? Ano yung mag-i-improve sa'yo? Yun pang hindi ko natanong eh. Ano mag-improve sa'yo? Tingnan natin. Kasi pag may mga destiny ka, may mga mag-improve pati yan sa'yo. Patuloy na mag-improve. Knowledge. Yung pag-accumulate mo ng knowledge. Yung pag-acquire mo ng knowledge. Yung mag-grow na mag-grow yung knowledge mo. Yung mga kaalaman mo. Ganon. Yung pag-share mo ng knowledge, pwede din mag-improve yan. Yung the way you share your knowledges. Yung mga kaalaman, yung mga nalaman mo, kung paano mo i-share yan, kung paano mo i-deliver yan sa iba. There are people na controlling and umiral yung kasakiman nila just to get what they want, no? Parang ganon. So, yun na yung mga tao na yun na gagawan ka nila ng witchcraft dahil magiging napaka-attractive mo. Kahit na you're with someone na nakadestin na sa'yo, gagawin nila lahat para makuha ka. At gagawa sila ng witchcraft, yung mga gayuma. Mga ganon. Diba? Madaya yung iba. Marami ang ganyan. Based on my observation. Pero, I don't know sa mga na-obserbahan ninyo. That's how I observe, no? That's what I have observed sa paligid, sa mga nangyayari. No? Pero, next,
na mangyayari sa'yo. Tingnan natin. Magkakaroon ng balance, law, justice. Ano to? Magkakaroon ng, what's with the justice card here for more clarification? Six of Pentacles, balance talaga to guys. Balance sa buhay mo. Or more clarification with the justice card. Balance sa buhay mo. Maging stable and balance na yung buhay mo. Magiging komportable ka. Magiging masagana yung buhay mo, maging komportable, secured ka. Balance. Yun. At ano pa, what's with the justice card pa dito? Baka meron pa siyang ibang, yun talaga magiging stable ka na, komportable yung buhay mo, independent, no? Lalo na financially, maging confident. Alam niyo may balance na sa buhay mo, na hindi ka na na-outbalance, hindi ka na na-imbalance, at hindi ka na nagagawa ng injustice. Alam niyo yun? Na hindi ka na nagagawa ng evil ng iba, na hindi ka na napipiste. Ganon yun pag walang gumagawa ng evil sa'yo, yung mga witchcraft, mga ganyan, at mga deceit, ay madaling mag-grow yung kapirahan mo. Madali kang yumaman, madali kang maging successful, madali kang mamuhay ng abundant, no? As long as masipag ka at mautak ba, marunong ka mag-isip ng kung ano yung pwede mong pagkakitaan, no? Like business, investment, ganon. As long as masipag ka at nagsisikap ka, di ba? Kaso lang yung iba kasi madaya talaga, no? Na yung pinagsikapan ng iba, kaingitan nila, gagawa nila ng scheme, witchcraft para maruin. Kahit pinaghirapan pa ng iba, kahit na pinagsikapan nila yan, no? Dahil umiiral yung kanilang inggit. Pero you know what? May hatol yan sa kabilang buhay. Yung mga ganong tao. Alam niyo na kung may hatol yung sinasabi ko. So ano pa? Lalo kung hindi nagbabago, no? Kung hindi nila tinutuwid yung sarili nila. So ayan. Ano pa ang salbahe, yun ang mga totoong salbahe guys. Yung mainggit lang tapos manghalit. Mga ganon yung mangharm sila. Yung mga pinagsikapan ng iba. That's very unfair actually. Napakabaluktot na rason yan para mangharm. Bantayan nila yung pinagsikapan ng iba, pinaghirapan ng iba. Yung kung ano yung meron yung iba na pinagsikapan ng iba. Ano naman ang next na mangyari sa love life mo? Ano kaya to? Eight of Cups, may tatalikuran ka. May lalayuan ka, may tatalikuran ka. Na you are courageous, no? With the color blue. To walk away, to turn your back sa situation, place or person, yan, na it doesn't serve you, or it doesn't makes you feel appreciated, loved, or nakita yung stagnant yung tubig, o parang nag-antay ka sa wala, o negatively emotion mo, na may mga delays, no? With the number 8, it's Saturn energy, na may mga delays, parang pinapaantay ka, na may mga restrictions, mayroong mga hurdles, na you're suffering lang emotionally, gano'n, na parang it's not right at all to wait or to stay in that connection or relationship man or person, mga ganun. Ano yung next na mangyayari sa love life mo? Five of Swords.
magiging ano ka na alam mo yung superior. Hindi ka na magpapaapi pa, o yung parang magpapa-down, o yung magpapapigil. Hindi ka na hindi na nila matakpan. Matakpan ay sensitive. Hindi na nila matakpan ng mga gustong takpan ang attractiveness mo. Hindi na nila matakpan yung attractiveness mo. Hindi ganon. Hindi na nila mapigilan yung positivity mo pagdating sa iyong love life. Ganon. May mga gusto. Yes, it's your positivity clarified by the start kasi kanina nagkaroon ako ng clue. Hindi na nila mapigilan yung positivity mo pagdating sa iyong love life, no? Na everything will go well and everything will be positive and maging maganda at masaya. Yung ganon. Yung na full of hope ka sa iyong pagdating sa love life mo. Ganon. Kasi para bang may gustong mangontrol sa love life mo. Meron bang gustong mangontrol sa love life mo? Meron. Gustong patinggahin ang love life mo. With the temperance, gusto nilang kontrolin. Parang minaman-mana nila. Ay yung nakafocus sila sa'yo. Nag-obserba. Pero hindi sila nagpapahalata. Kasi hindi sila nagpapahalata na nag-obserba sila sa love life mo. Gusto nilang patinggahin yung love life mo. Ay, hindi nila mapipigilan yan. Yung maging positive na yung mangyayari sa love life mo. Yung aayon na sa'yo yung luck pagdating sa love life mo, no? At halos lahat na maaaring ma-attract mo na yung the right person, the one, no? Maging napaka-attractive mo nga At gusto nilang i-hide takpan yung mga nagpapa-attract sa'yo. Yung mga, kung ano yung attractive sa'yo, gusto nilang takpan yung mga, kung ano yung attractive sa'yo. Yun na kanina pa si sense ko. Hindi. Gusto nilang takpan ang, kung hindi man attract, kung ano yung man yun. Gusto nilang takpan ang realidad na attractive ka. Hindi na gusto lang nilang pigilan to yung yung love life mo na magkaroon na alam mo yung uusog na susurtin ka na sa love life mo, na maging positive na yung mangyayari sa love life mo. Ganon. Gusto nilang yung makita sa iyo ng opposite sex ay unattractive ka. Na hindi ka seryosohin na klase ng tao. Na hindi ka seryosohin. Na ginagawan ka na lang ng scheme para hindi ka seryosohin ng mga nagkakagusto sa'yo. So yan na nga Yun na nga yung scheme na ginagawa nila para hindi ka seryosohin para hindi magtuloy-tuloy pala, para hindi ka seryosohin ng taong na-attract sa'yo, na gusto kang makarelasyon, ganun. May gumagawa ng scheme niyan. Ma-evil yan sila. Yan, kung itanong ko kung saan sila mapupunta after life, ay alam nyo na yan. Hindi ko na kailangan tanungin pa. No? Pahaba na tayo. Alam nyo na kung saan mapupunta yung mga ganyang klase ng tao. Evil yan. So yan, basta evil. May hatol yan.
at hindi makatwiran ang kanilang mga gawain. At may mga ginagawa yan against you. Hindi lang evil eye ang sinisent yan sa'yo. May ginagawa yan sila. May ginagawa yan sila. Na skin deceit talaga. So, sino yung mag-offer sa'yo ng serious offer na masiswertein ka na sa love life mo, maging positive na. Yung person na naging body ng the Hermit in reverse. Hermit in reverse. Na hindi niya na ina-isolate yung sarili niya. Hindi na siya in a hermit mode. Gusto ka na niyang kausapin o gusto niya lang magkaroon ng communication o makipag-communicate. Ano na siya, parang naging extrovert. Parang bukas na siya sa outside world, parang gano'n. Willing na siyang, kung nakakilala mo to, nagkaroon ng ghostingan sa inyong dalawa o hindi kanya kinausap o ginosting kanya, willing na siyang makipag-connect ulit sa'yo o makipag-usap pati. Ayan, ganyan. So, ano pa? Tungkol dito sa the hermit na to. Siya na ba yung the one? Yung the hermit na to? In reverse? Siya na ba ang the one? Siya na nga ang the one. Siya na. 9 of Wands. Yes, pero clarified by 9 of Wands. Baka defensive to. O kaya, parang in-isolate niya yung sarili niya. Parang na-intimidate. Sa iyo man o sa iba. O kaya in-isolate niya yung sarili niya. Kung meron siyang ginosting, ay na-intimidate. Naging aloof. Kilala ka na ba ni the Hermit in reverse na yan? Pag kilala ka na niya, matanong natin yung feelings niya sa'yo. Yes, kilala ka na niya. Bilang destiny niya. Hindi. Kilala ka na niya kasi clarified by the wheel of fortune. Kilala ka na niya at gusto niyang swertihin na magsama kayo sa isang bahay. Ganon. Kasi may bahay ho. Ayan, di ba may bahay dito? Na gusto niyang swertihin. Kilala ka na niya at gusto niyang swertihin na magsama na kayo sa isang bahay. Sa isang bubong, sa isang bahay. Ayan. Kasi, malungkot siya sa buhay niya without you. Hindi siya kontento sa buhay niya pag wala ka. May kulang sa buhay niya, ikaw. Ang makasama niya sa bahay, no? Ang maging partner niya, in short. Ganon, yun ang gusto niya. So, pag naging partner ka na niyan, maging masiyahin na siya. Ganon. Ganon ba yun? Oo. Maging active na siya, di ba? Matamlay siya. Para bang problemado, malungkot, hindi masigla, no? Parang nag-iisip na malalim, na parang, alam mo yung stress, ganon. Ganyan siya ngayon, no? Dahil, may kulang sa buhay niya eh. Hindi siya fulfilled, hindi siya happy. Very sad, no? Very sad. At parang problemado pa, stress. Nag-iisip ng malalim to. Parang, this person is on its mind. Ganon, parang ganon siya. No? Isip siya ng isip na may kulang sa buhay niya. Dahil kilala ka niya, ikaw ang kulang sa buhay niya. O magiging napaka, na niyan, active, goal-driven, passionate, so driven, maging charismatic, maging bigla na lang sisiglayan siya, guys. Bigla na lang maging energetic. Pag bigla na lang maging alam niyo, maging attractive din yung tao na yan, no? Para mag-blooming ba pag nagsama na kayong dalawa, pag nandiyan ka na sa buhay niya. Ano ang gusto niyang buhay kasama ka? Kasi ang gusto niya masama kayo sa isang bahay. Anong gustong buhay nitong person na to, no? Na, ito pala, itong Hermit in reverse na. Anong gusto niyang buhay kasama ka? The Tower. Yung parang secluded, you will live in a secluded place, sa tago na lugar. Yan, tago na lugar. Alam niyo yung sa Rapunzel, yung tinago siya ng witch doon sa may tower.
So, ang gusto niya, alam mo yung place na yun, na tago yun eh, yung place na yun eh, kung saan yung tower na yun na walang ibang tao nakakarating doon hanggat hindi maligaw. Parang ganun ba? Masyadong tago na place. So, ang gusto niya, doon kayo titira eh, sa tago na place na yun eh. Para walang makapang-interfere siguro sa buhay ninyo. Para ano, walang makapang-alam, walang makapang-interfere, walang makapang gulo sa pagsasama ninyo. Ganun ba yun? Yes, para stable pati ang inyong pagsasama. You see? And upright ba tong Ten of Swords? Yes. Para walang mang-agaw sa'yo, natatraidorin siya, para walang makakuha sa'yo na iba. Tingnan natin ha. Ay, oo. Oo, guys. Para walang makakuha sa'yo na iba, na walang mang-agaw sa'yo na iba, natatraidorin siya ba? Para, kasi alam niyo yung iba, di ba? May mga may gagawa nga sa'yo ng mga witchcraft kasi maging napaka-attractive mo. O, para walang makakita sa'yo na iba, para kayo lang ang magkasama, na walang kukuha sa'yo, natatraidorin siya na kunin ka sa kanya. Ganon, no? Baka aagawin ka, kukunin ka ng iba, nanakawin ka ng iba sa kanya, no? Masaktan siya. O tapos ilayo ka ng iba. Alam niyo naman, yung iba, di ba? May mga tricks na yan sila, may scheme, may deceit, may mga witchcraft silang pamamaraan, o kaya pwedeng kunin ka nila ng persahan, pwedeng gano'n, para kunin ka nila. May mga ganyan, di ba? Umiiral yung pagiging sakim ng iba eh. Yung pagiging greedy, pagiging gahaman, yung pagiging selfish. May mga ganyan eh. Nang sa ganun ay, alam niyo yung mga impulsive na mga tao, para daw walang kukuha sa'yo, no, na iba, na agawin ka sa kanya. Ayaw niyang agawin ka ng iba sa kanya. Kaya ang gusto niya, doon ka ilalagay, doon kayong dalawa titira, para mamuhay kayo ng, alam niyo, may harmony. There's balance, pure yung love niyo sa isa't isa, tahimik yung buhay niyo, magkasama kayo, masaya kayo together, ganyan ba? Bakit anong tingin o iniisip ng person mo na to? Madami ang gustong makuha ka. Tingnan natin. Madami ang gustong makuha ka. Hindi naman. Madami ang o kaya ay attractive ka. Yun ang iniisip niya. Oo, yun ang iniisip niya, na attractive ka kasi. Baka iniisip niya gayumahin ka ng iba, o kaya ay kunin ang persahan, no? Pag nakita ka ng iba, kasi alam niya attractive ka. Meron kasing tao na kahit simple lang, no, ay attractive. May ganun talaga sa paningin ng marami, no? Kasi iba-iba kasi yung looks ng tao. Meron naman na attractive siya sa konting, ilang tao lang yung na-attract sa kanya. Meron naman na napakaraming tao yung na-attract sa kanya. May ganyan eh. O, diba? Iba-iba kasi yung paningin ng mga tao eh. Iba-iba yung tipo ng tao eh. Baka ikaw yung klase ng tao na madami ang may type sa'yo. Ganun ba? Madali kang matipuhan, no? Mga ganun. Lalo pag nag-blooming ka, lalo pag mas lalo kang naging attractive. Kasi maging napaka-attractive mo. Lalo. Lalo kung alagang-alaga ka nito. Dahil mahal na mahal ka niya, kung mahal na mahal ka niya na maganda ang maging buhay mo. Matiwasay, walang problema, wala kang problemahin pa. At masaya ka, relax, ay mas lalo ka maging blooming, di ba? Mas lalo ka maging attractive.
Lalo kung masagana ka na sa pera, ay mas lalo ka maging attractive. Kung nakita niyo yung mga masagana sa pera, na yung inintindi na lang ay pagpapaganda, no? Kung sa babae pa. Stoy! Nainit kayo! Na yung inintindi na yung pagpapaganda, yung kaso na iba pa rin okay na talaga. Pero buhay nila yun, guys, no? It's their choice in life, no? Ano ang nagustuhan sa'yo ng person mo na to, na the Hermit in reverse? Ano ang nagustuhan niya sa'yo? Emotion and intellect. Balance yung emotion and intellect mo. Your emotion and your intellect is connected. They're united. That's why you're so courageous. And you can tell the truth. No, kasi color blue. Truth. You're courageous to speak the truth. Ganyan. You're free to tell the truth. Para bang malaya ka din nagawin ang gusto mo. Oo, malaya ka din nagawin ang gusto mo. Ayan. And maybe you're hardworking, no? Na nagagawa mo yung mga gusto mong gawin. Trabaho, ganon. Hindi limited. Yes, with the King of Earth. You're practical, hardworking. Para bang flexible ka pag balance yung emotion and intellect mo na they are united. Yung ganon. Hindi sila nagkukontrahan. Yung ganon. Walang conflict between your emotion and your intellect. Na alam mo kung ano yung gusto mo. Na alam na pag gusto ng isip mo na gagawin ito. No, yung ganyang trabaho. Gagawin mo na yan. Ganon. Hindi na kinukontra ng emotion mo. Yung ganon. Hindi sila nagkukontrahan. That's why you're courageous to do that, no? Kasi hindi sila nagkukontrahan yung isip at emosyon mo Ganon. That's why you're courageous to speak out, no? To tell the truth. Kasi hindi nagkukontrahan yung isip at emosyon mo So, ganon yun. So, ano pa ang nagustuhan sa'yo ng person mo na to na the Hermit in reverse na yan? Ano pa nagustuhan sa'yo niyan? Kasi ano ka nga, the Chariot. That way, this way. Na ayun pa rin yun, no? Na hindi nagkukontrahan yung emotion at intellect mo. Para bang you can easily make a decision. Ganun ba? Hindi nagtatalo yung isip at emosyon mo. They are united. Hindi sila nagkukontrahan. Porsigido ka, buo yung loob mo na i-pursue kung ano talaga yung gusto mo. Kunwari kung ano yung gusto ng isipan mo, na buo yung loob mo na i-pursue yun, nagagawin yun, na kunwari i-message mo siya, ganon, kunwari lang, i-message mo siya, ganon, hindi mo na pinipigilan pa ng emosyon mo, hindi mo na pinipigilan ng isipan mo, no? Parang ganon ba? So ano pa, kunwari ay mayroon kang goal, no? Hindi mo na pinipigilan ng isipan mo, yung goal mo na yan. Oh. Hindi mo na kinukontra pa. You do that. Buo yung loob mo. Ganon. O, di ba? Courageous ka. So, ganon. Determinado din. And you are brave with the color red. Grounded with the color black. To pursue what you want. To do what you want. Hindi ka nag-hesitate na gawin yung o i-pursue kung ano yung gusto mong gawin or i-pursue. So, yan. To tell what you want to tell. Pwede din ganun, ha? Kasi courageous ka O, diba? Color of courage. Ano ang kinabiliban sa'yo ng person mo na to? Na si the Hermit in reverse. Kasi hindi mo hinahayaan yung sarili mo na ma-stuck. Yan. Na ma-stuck, na ma-confused ba? Actually, enemies can make you confused.
Madali ka pa confusin ng enemy. Kahit sino, lalo yung ginagawa na ng witchcraft, spells, palipadhangin, sino nabiktima niyan, di ba? Nakakapang-influence yan ng thoughts nyo, ng reactions nyo, ng emotion nyo, yung mga ganyang gawain ng iba, mga deceit nila, di ba? Dahil ako na-experience ko yan. Na-influensyahan, nakakapang-influensya yan. Lalo na kung mahina nga ang depensa mo sa mga ganyan, yung mga protection, guys. Oh. Para bang, lalo yung palipad-hangin yan, di ba papasunodin ka nila sa kung ano yung gusto nilang gawin mo. O, para bang inuutusan ka nila na gawin mo yan, ganito, ganyan. Kunwari, sabihin nila magalit ka. Magwalwal ka. Mga ganun ba? No? May orasyon yan. Kasama. Hindi nyo alam yan? For sure, alam nyo na yan eh. Isa yan sa pwedeng magpa-cloud sa isipan. Ninyo. O kahit kanino. Diba? Yung mga ganong gawain nila. Mga witchcraft na yan. Mga palipad-hangin. Mga ganyan. Spells nila. O kaya ay sabihin nila na maging cold ka sa person mo. Maging defensive ka. Eh kung wala kang depensa, yun ang magka-cloud sa isipan mo. Didiretso yan sa subconscious mind mo. Yun ang gagawin mo. Maging cold ka sa person mo. Yun ang gagawin mo. Maging defensive ka sa person mo. Kunwari sabihin na sa'yo, block mo yung person mo. Yun ang gagawin mo. I-block mo yung person mo. Para bang they are superior. Parang gano'n na gusto nila ng control sa buhay mo through that. Alam niyo yung gano'n? And karamihan naman gano'n, para bang sa tingin ko, yung mga gano'ng tao may something, no? At gusto nilang kontrolin yung iba dahil may alam sila sa ganyan, no? Na parang gusto nilang gawing puppet yung iba. So, isa yan sa pwedeng mang-influensya sa isipan ng isang tao. Ayan. Lalo sa panahon ngayon, may mga evil. Hindi lang evil na entities or spirits. Evil din na tao. Meron, no? Merong mga ganon. At pinapairal ng selfishness, their desire for control and power over others. Yung ganon. Yung pagiging sakim nila, gahaman. They will use that unfair, unjust, and those deceit and scheme, witchcraft, to control others, to manipulate the minds of others. So, hindi ka daw basta-basta ma-manipulate yung utak mo. Hindi ka daw basta-basta mapastak o mapaklouded yung isipan mo. Four Swords. Sa akin nga guys sa totoo lang, kahit may mga depensa ako, di ba, naglalagay ako ng depensa. Sa mga palipad-hangin, minsan para naapektuhan pa ako eh. Kaya ang ginagawa ko, tinatanggal ko, tapos binabalik ko sa kanila. Ganun ang ginagawa ko. Pagka para, pag alam nilang bumabalik, madala, di ba? Kaya, binabalik ko, no? Tinatanggal ko sa akin, tapos binabalik ko. Yung nagpapa-cloudy sa isipan, yan naman, inaano nila, sinesente nila para maging cloudy yung isipan. Ganun yung ginagawa ko kasi gusto nila mag-influensya sa isipan eh. Ito, sa totoo lang, meron pa nga akong depensa niyan eh. Sa yung mga palipad-hangin nila. Kasi yan ang number one na yung inuutusan ka nila na gawin ganito, ganyan, ganyan. Mga ganon na, alam niyo yun, may orasyon kasi yan eh. Yung mga ganyan. Kaya yun na lang ginagawa ko. Kailangan masipag lang talaga ako So, ganun talaga. Lalo na sa panahon ngayon, guys, madami kasi ang selfish, no? Ginagamit nila yun for their selfish purposes. And to gain control over others, guys. Yung mga ganyan, nagawain nila. Mga deceit yan, witchcraft, mga ganyan. Influensyahan nila yung isip mo. Ganon. Oh.
I just reveal it to you so that you are aware na may mga ganyan ha, na pwedeng manipulahin nila yung isipan nyo. Pastakin kayo. Pa-clouded din yung isipan nyo. Mali-mali yung judgment nyo. Kunwari ay pa-clouded din yung isipan nyo na ay mali yung teachings ni Santaro dyan. Mali yan. O kaya kung evil man, evil forces may magpa-clouded din. Mali yan. Hindi ganyan ang totoong teachings. Baliktarin nila. Sa devil yan. Yung kahit na totoo, sinungaling yan. Hindi. Yung babaliktarin nila, yung paibahin nila yung nyo, yung judgment nyo, no? Iba yung sample lang yun ha, na kunwari ay pa-clouded din nila yung isipan ninyo, no? Na mag-isip kayo ng na merong ginagawa, no? O parang pagdudahan ninyo yung person nyo, merong ginagawa na o something na cheating yung person ninyo kahit wala naman. Kunwari lang yan ha. Ganon. Hanggang sa maging defensive kayo. Hanggang sa maging cold kayo sa person nyo. Mga ganon ba? Ito naman ay ito pa, with the 4 of Swords. So, hindi ka daw clouded yung isipan mo, hindi ka stuck, hindi daw manipulated yung isipan mo, hindi ka daw unsure. Alam mo daw talaga, yun na nga hindi ka unsure. Alam mo kung ano yung gusto mo. Hindi ka nahirapan, no? Hindi ka yung parang nahirapan mag-decide o nahirapan na gumawa ng desisyon. Alam mo kung anong gusto mo. Nakikita mo kung anong gusto mo. Parang gano'n ba? Alam mo kung anong gusto mo. You take action. You make a move. No? You're not stopped. And the 4 of Swords. You're courageous to take action. Ganon. Hindi ka hinto ng manipulation or kung anong mga scheme ng iba. Hindi nila napapa-clouded yung isipan mo. Hindi ka nila napapastuck. Yung ganon. 4 of Swords. And with the 4 of Swords. Kasi, para bang tahimik yung isipan mo. Relaxed. Calm. Walang influences. Kasi kung may influences yan, in reverse yan. Hindi ka makatulog niya, no? Kung mayroong mga nanggugulo sa isipan mo. So, hindi magulo yung isipan mo. Sounded, no? Parang gano'n. You sleep well. Relaxed. Hindi stressed. Stable yung isipan mo. Walang influences walang outside influences So, ang next na mangyayari? The Devil in reverse. Mawala na to mga sumusulsol. Ano ba to? Devil talaga yan. Devil. Devil. Meron pating devil. Tao man o devil yung mga nagpapakonfuse minsan sa tao. Mawala na yung devil na sumusulso sa person mo, na nagpapastak sa person mo. And then, na nagpapakol sa person mo. Siya yung, kung kaya natitingga siya. May devil. Diba? Isa pa yan. Pwedeng patinggahin ka ng devil. Isa pa yan. Yan ang isa pa yan na nagpapa-clouded sa isipan ng isang tao. So, see? So, ito na lamang guys for collective reading.